Kuwang-kuwa sa CCTV ang paggewang at pagkadisgrasya ng isang pampasaherong bus sa South Luzon Expressway o SLEX sa gitna ng pagulang kahapon. Mahigit 30 pasahero ang nasaktan at ang driver ng bus nagsosori. Hindi raw na ginusto ang nangyari. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kaakit lamang ng Alabang Viaduct ng jackliner bus na ito na makuna ng CCTV ng Skyway kahapon ng hapon. Bahagyang gumewang pakaliwa. Sumalpok sa railing ng viaduct bago kumabila ng direksyon at halos tumawid pa ng Center Island bago bumagsak ng patagilid. Nagtigilan ang mga kasunod na sasakyan. Habang isa-isang naglalabasan ng 60 sakay ng bus, siya naman paglabas ang makapal na usok na halos bumalot sa bahaging yun ng Alabang Viaduct, dahilan para mag-atrasa ng mga sasakyan. Halos maghapong walang tigil ang ulan kahapon at ang basang kalsada ang itinurong dahilan ng driver sa aksidente. Pag-apak ko po ng peno, slide po pa kanan. Mabilis ka daw? Hindi, dada lang po yun. Hindi po. Ano takbo mo? Mga 60 lang po yun. O pagkapreno mo, umislide, tapos anong mga susunod na nangyari? Tapos kabi-kabi ko po yung manibela ko pakaliwa. Tapos umaliwa po ulit kami. Inabot ng dilim bago na itabi ang bus at nalinis ang tumapong krudo mula rito. Isinarapan samantala ang southbound lane ng Alabang Viaduct. Kaya naman umabot ng C5 ang buntot ng masigip na dali ng trapiko sa southbound lane. Madulas yung kasada dito. Anong nabuhos na langis at yan ay bubuhayin mo na namin ng sabon para wala nang additional na aksidente dito. 26 na pasaherong dinala sa ospital ng Muntinlupa at 7 dinala sa Asian Hospital. Karamihan nagtamo ng minor injuries, maliban sa 2. Ang 30 anyos sa si Ramil Lambitco at ang estudyanteng si Jeremy De Los Santos. Tumila po ng 2 sa pagsalpok ng bus sa railing bago bumagsak sa ibabang bahagi ng expressway. He sustained multiple physical injuries. And the other one also is being monitored for close head injuries. Conscious ba sila pareho? Conscious naman, pero a bit drowsy, which is something to look out for. Hawak ngayon ng Highway Patrol Group ang driver. Nangako naman daw ang pamunuan ng jackliner na sasagutin ang lahat ng gastusin ng mga nasaktan sa aksidente. Ang LTFRB maaaring panagutin ang parehong driver at bus company. Depende sa magiging resulta ng isasagawang investigasyon. Harap siya sa kasong resulting reckless imprudence resulting to multiple injury ngayon. So detain muna siya ngayon unless inaantayin natin yung mga complainant na nasa hospital ngayon. Humihingi po ng tawad sa kanila. Hindi ko din naman po kagustuhan yung nangyaring aksidente. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.